Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po siya ang lupamono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang lupamono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. PNBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. That is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. 90% ho ng ating programa ay iinog muna sa napakahalagang usapin. Atin muna ho sigurong ilagay muna sa medyo ilalim ng unan yung usaping politika, partner, at ang ating ilagay sa bukana ng ating bahay itong usapin tungkol ho sa bagyo, ha? Ay, may malakas po kasi. Sa Cagayan kaya, anong nangyayari na? Andyan na ba yung head ng Cagayan, PDRRMO, si Sir Will Rapsing? Mr. Rapsing, magandang hapon ho sa inyo, si Henry at si Karen sa DZRH. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa inyo, Sir... si Henry po at si Karen. Sir Henry at Ma'am Karen. Opo. Hello po, Sir Ruel. Yes, sir. Sir, itong ating pag-uusap na ito, habang tayo po'y naguhuntahan, kumusta? Ano ang lagay ng inyong probinsya? Kalangitan, kalawakan? May ulan na ba? May hangin na ba? Nagpaparamdam na ba mga alon? May mga banayad na hangin po kami nararamdaman, sir. Pero tirik po ang araw dito at clear skies po. Tirik ang araw at so medyo, clear skies. Oo. Pero ang sabi po kasi ng Pag-asa ay medyo magpapaulan po itong si Bagyong Inday at may mga areas po na inaasahan na makakaranas po ng malakas na pagbuhos ng ulan. Dala na rin daw po ng habagat. So kumusta naman po ang inyong paghahanda dyan? May mga lugar po ba sa Cagayan, Sir Ruel, na flood prone? Kumbaga, madaling tumaas ang tubig baha? Yes po, ang Tuguegarao City ang pinaka-catch basin ng region. Pero batay po sa naging forecast ng DOST Pag-asa noong magkaroon kami ng pre-disaster risk assessment noong Martes. Ang projection, aabot lang yung pagpugos ng ulan ng southwest monsoon dito sa may bandang Biskaya, sir, and we're hoping yung mga farmers natin dito sa Cagayan, we're hoping na torrential rain ang ibagsak niya para makaabot dito sa amin at 3 buwan na kami walang ulan dito. So baliktad po. Opo, kayo naman, Sir Ruel, nagdadasal kayo na sana ay umulan ng malakas at maraming dalang tubig ulan para naman mabigyan po ng tubig yung mga pananim sa Cagayan.
problema po talaga ang irrigation dito sa amin. Yung Magat Dam po namin, normally, ang normal level niya, 180 meters. Nasa below normal level siya, 162 meters na lang. Opo. Kapos po talaga sa irrigation, yung kalupaan. Batay sa inyong pakikipag-usap sa Pag-asa, hindi kayo worried ngayon sa papasok na bagyong Inday, o kung worried man, hindi gaano, bagkus ay nagnanais pa kayo ng malakas na ulan, Mr. Rapsing? Yes po. At kami po papasok na sa drought after kung hindi kami uulanin dito sa pagdaan ni Inday, baka abutin pa namin yung drought. 6 months na walang ulan. Oy, talagang baligtad nga. Pero kahit naman gano'n, dito sa pagdaan po ni Typhoon Inday, ibinaba na nga po siya sa typhoon category, hindi na super. Ang preparedness pa rin po namin sa mga areas of concern, yung mga northern municipalities namin, mga coastal municipalities. Ang preparedness po nila yung banta po ng pagtaas ng alon. Yung search dahil sa lakas nga nitong si Inday. So, ganyan pa rin po ang level of preparedness. Kanya nga ang tanong namin ni Karen, dahil sa inyong malaking problema yung ganyan kailan pa ba napatakan ng ulan ang tigang na lupa ng inyong probinsya, Mr. Rapsing? Parang matagal na. Parang nagbibitak-bitak na kayo sa pagkatigang dyan. Yes po, under state of calamity pa rin po kami, Sir Henry. Declare yan na April. Although March pa lamang ay nagpadala na tayo ng communication sa Office of the Governor to place the province under state of calamity. Hindi lamang doon sa build-up ng El Nino, nasabay din dito sa issue ng Strait of Hormuz na tumaas yung produktong petrolyo, tinamaan talaga yung mga farmers din natin. Dahil 30% ng kanilang cost ay sa petrolyo po at fertilizer. So, ang panalangin pala ngayon nila Karen doon yung malakas na ulan. Sana magparamdam ang ulan ni Inday. Dito sa Cagayan. Oo nga. Kasi ang forecast ay baka sa Nueva Vizcaya lang daw. Medyo bitin. Hindi umakyat papuntang Cagayan. Pero nabanggit nyo, Sir Ruel, na kahit papano, yung mga coastal towns naman po natin dyan, kasi may mga karagatan din po, ay pinag-iingat na rin po yung mga nakatira po sa malapit sa baybaying dagat, pati po yung ating mga mangingisda. Opo. Nung Martes pa lang po, nung itinaas sa Blue Alert yung ating lalawigan, under Bravo Emergency Response Protocol na po tayo, no sale policy na po tayo sa ating mga magnalayan. Ayun. Alright, sige. At least kami po na may nakahingan na rin ng maluwag para sa inyo at sa inyong mga mamamayan riyan na ang inyong probinsya nakahanda sa ulan. Dahil yan ang inyong kailangan. Yan ang kailangan. Yes po. Wag lang sanang hahangin at wag lang sana namang sobrang ulan. Mga ilang drum ba ng ulan ang kailangan nyo riyan. At sasamahan na namin kayo sa pagdarasal. Well, sa ngayon po, ang buntun po natin nasa 1 meter lang. Kapag tumaas kasi ang Buntun water gauge natin sa Cagayan River ng 6 meters, dyan lang kami pwedeng mag-irrigate. Mabaha. Mabaha. Pero kapag below 6 meters pa lang ang Cagayan River talaga, kulang na. Puro upland yung ilang hektarya pala ang taniman sa upland? Ang sinumite ng ulat ng Office of the Provincial Agriculture, kung saan yun din po ang naging basehan kung bakit nailagay tayo sa state of calamity. Abot ng 105,000 hectares po ang apektado. At lahat yan umaasa sa Cagayan River?
Yes po. Ang irrigation po natin ay hindi sa Cagayan. Sige. At yung ulan ng Mindoro at saka ng anong sabi, parang Lanao, ano? Hingi muna kami ng bahagi ron, ipapadala namin sa inyo at kayong namumroblema sa tubig. Salamat, Mr. Rapsing, mag-iingat pa rin kayo. Thank you, Sir Ruel. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po. Thank you. Sige nung Ruel Rapsing, ang head ng Cagayan PDRR mo. Pagkagayan po yan sa area po ng norte. Ano? Hindi sa Cagayan Valley. Cagayan Valley. Mayroon palang ganun, ano? Na sa panahon ng tag-ulan, meron palang mga nangangailangan. Mayroong tagtuyot sa panahon ng tag-ulan. ng tubig. O kung sa bagay, na-announce yata yan, partner, na talagang may El Nino pa rin mararanaso sa mga ilang bahagi ng bansa. Super El Nino. Alright. Sige. At eto na, bago kami mag-commercial break. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos. Kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring, tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Alright, partner, tayo magpapaulan din. Paulan tayo ng cash prize. Siyempre. Kasi malapit na rin ang anniversary natin, di ba? Magpapaulan na kami, magpapabaha pa kami. Ng limpak-limpak na premyo. At ito na, sino bang panalo natin? Balita ko dyan sa Laguna kung saan naroroon ang ating winner na si Mr. Roberto Intia Jr. Ay sabi dito sa ating Facebook comment section, malakas na po ang hangin dito sa Laguna dahil sa bagyong Inday. Ay atin ngang itanong din kay Sir Robert. Sir Robert Intia Jr. Hello po, Sir Roberto. Hello, sir? Naku na. Ayun! Kala namin, nadala na kayo ng hangin. Saan ho kayo sa Laguna, Mr. Intia? Santa Cruz po. Ay, nako, teka, northern part yan. Kayo ba o eastern part yan? Kayo ba inuulan na? Hinahangin na ba kayo riyan? Hangin po, medyo ka po dito. Pero wala namang ulan, hindi malakas ang ulan. Wala naman po ulan po. Medyo makulimlim lang po. Makulimlim na nga. Yun na nga. Sabi yung Pag-asa kasi. Sige, ito na ang tanong po ni Ma'am Karen para sa inyong pag-ulan ng premyo. 500 pesos in GCash. Roberto, sagutin lamang po tanong. Ano pong kauna-unang radyo sa Pilipinas at numero 1 sa mga taga Santa Cruz, Laguna? Sir Roberto. DCRS po. Ayun. Tama ka dyan, sir. Sino ba ang katabi mo, Mr. Intia? Sino katabi mo ngayon? Asawa ko po. Abay, pwede bang... Bakit tagal ng sagot? Parang nag-isip, sino ba ito? Asawa ko ba ito? Asawa? Parang kumari ko ito. Baka si... Ay, Mr. India, baka si kumari yan, ha? Parang hindi ka siguro... Ano kasama ko po? Ha? Yung mga anak ko po. Ay, mga anak din. Kala ko si kumari yung katabi mo eh. Batiin mo naman sila sa Roberto. Shout out. Shout out sa Bicol. Sino yan? Sino? Sa pamilya ko sa Bicol. Pamilya niyo sa Bicol. Okay. Sige. At dahil dyan, nanalo ka ng 500 pesos, papadala na namin sa iyo ang inyong napanalunan at magpansit kayo, Robert, ha? Congratulations! Thank you, si Roberto Intia Jr. ng Laguna na... Layo man. Bicolano pala na nasa Laguna. Sabi ni Roberto, bakit kasi tinanong pa rin nyo kung sino katabi ko eh? Si asawa at mga anak. Katabi ko yung kumari ko eh. Uy, grabe, di joke lang yun ha. Baka magalit si Mrs. Joke lang po yun, Mrs. Intia. 6:01 na mo lang gabi, babalik tayo. I'm Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Balansyado! This time check. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello
Hello, pahinga! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Kinis fantastic sa bell. Walang plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Hi, my name is Mayor Francis Israel Macabenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 Apsu ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Tips kung paano mabilis na makatulog, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ika nga naman nila, never waste any time you can spend sleeping. Dahil sa napakaraming benepisyo nito sa katawan. Kaya naman narito ang ilang tips kung paano makatutulog kaagad. Ayon sa sleepfoundation.org, iwasan ang pagkakaroon ng nap time sa umaga o hapon. Dapat din ay iwasan ang pag-inom ng alak o kape at kumain ng kung ano-ano 2 to 3 hours bago matulog. Dahil ang pagkonsumo ng heavy meals ay maaring makasira sa iyong good night sleep. At syempre, makatutulong kung nakahanda na ang iyong komportabling mahihigaan at ilayo na ang mga distraction na pwede mong pagpuyatan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and battle show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kanina ho kasi sinabi namin na ang 90% ng aming istorya ay iikot muna sa Bagyo at we hope na-deliver naman namin. We have the Pag-asa partner, at si Mr. Rapsing ng Cagayan. Mamaya hingi rin pala tayo ng sitwasyon sa Cagayan at sa Aurora through our reporters. Sige. At least kasi yung 10% ilalaan sana namin for some update dun sa impeachment trial, and we are calling Attorney Torion. Siya ho kasi yung nanguna. Nag-file sila ng kaso, kini-question, yung legitimacy nung presiding officer ng impeachment court ngayon. Pero let's leave it at that muna. At may mga ibang araw pa naman na pwede natin siyang makausap. Balik ulit tayo sa ating mga balita. Babalik muna po kami. Andiyan na ba si Grace? Baka pwede matawagan mo na si Ate Grace kung saang area siya ngayon ng up north na doon, kung mayroon na siyang mga situationer. Pero sa area ng Calabarzon, may mga lugar na partner na malakas ang ulan at may humahangin na rin pa konti-konti. So ingat po. Mag-iingat po kayo rin lalo sa aking mga kababayan dyan sa aking minamahal na bayan sa San Antonio, Quezon. Hopefully we will have Governor Helen Tan tomorrow para
makapagbigay din ng update dyan po sa area po ng lalawigan ng Quezon. Gob! Hello Ingat po, kayo. Gov. Eto nga, batiin ko lang, nanonood, watching right now, Boogie Montero. Pinsan ko to sa Santiago City, sa Isabela. Si Baby Boogie ba yan? May DJ kasi na, si Kuya June, Boogie Montero. Kumusta na po kayo dyan sa Isabela? Alam mo dyan sa Isabela, sobrang init din dyan. Katabi lang yan ng ng Cagayan. So, malamang nangangailangan din sila ng ulan. Sige, si Grace Ansano. Grace, ang exact 20 mo, location please, saan ka ngayon? Nandito tayo ngayon sa Cagayan, dito eksakto sa Tuguegarao City, kung saan yung mga tanggapan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Office of the Governor, DSWD, at yan sila halos magkakatabi lang dito sa Tuguegarao. So kanina inikutan natin kung gaano kahanda itong iba't ibang mga tanggapan na itong maging ang DPWH sakali na magparamdam itong ang si Typhoon Inday. Bagamat the whole day, buong maghapon, simula kaninang umaga, walang ambon, mainit ang araw, nagpapakita ang haring araw. Pero pagtungtong ngayong alas 5, medyo makulimlim na. Makapal ang kaulapan, madilim, kaya nagbabanta yung posibleng pagbagsak ng ulan. At kanina rin, ayon nga dito sa PDRMO, ayon kay Mr. Welly Rapsing, ay nakahanda na sila. Maging si Vice Governor Manuel Mamba, nakausap din natin at sinabi nga niya, yung lahat ng mga vital installation dito, ito yung mga, siyempre, communication, maging yung supply ng kuryente, yan sila ay pinag-ready na nila. Ang DPWH kung saan meron na silang nakadeploy ready na mga tauhan at mga equipments para nga tumutok dito. Ayon sa Regional Director ng DPWH, ay kahapon pa sila naka-standby sakali nga na maramdaman. Pero sa ngayon, aminado, ang maraming mga farmers na ating nakausap, ayon sa kanila, kung magpaparamdam nga itong bagyong Inday, ulan ang kailangan nila. Dahil tigang na kailangan ng mga sakahin, ng mga pananiman dito ang tubig. Grace, so, kanina nga kausap namin si Mr. Ruila Rapsing, talagang tigang na. Oo. Tigang, yes, tama ka. Totoo yan. Ang mayamang lupa ng Cagayan. Totoo ko dyan. Yung tigang na ang lupa dito sa Cagayan. Kaya nga yung mga maisan dito, kailangan talaga diligan na. Maisan at saka kasabar yan eh. Totoo ka dyan. Sige. Grace, thank you Ingat ka. Balitaan mo lang kami from time to time. Bago ako magpaalam, gusto ko lang padaanan itong breaking flash report. Kanina lamang, isang hinihinala. Ito ay pinasok mga tauhan ng kasama ang PNP, LGU. Yung isang warehouse na pinakitaan na sinasabi nga na illegal na pagawaan o factory ng sigarilyo. Isang warehouse sa Barangay Oton sa bayan ng Karangan. Ngayon, ongoing yung pag-assess kung gaano karami ito at ito'y factory, sinasabi, ng sigarilyo. Dito nga, sa bayan naman ng Karangan. Mamaya, pagkakano tayo ng mga developments dito, 4 na Chinese national ang hawak ngayon ng PNP. Yan ang ating update. RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Grace Sansano, nagulat at live mula sa Tuguegarao City sa Cagayan. Samantala, trahedyang inabot ng mga Ateneo basketball players sana hindi na maulit ayon kay Senator Bongo. RH28 Raymond at Paas, ibalita mo yan, Raymond. Muling nanawagan si Senador Christopher Bongo bilang chairman ng Senate Committee on Sports na magtulungan ang lahat upang maagapan at hindi na maulit ang trahedyang sinapit ng 2 basketball players ng Ateneo de Manila University. Ito ay ang nangyaring pagkalunod ni Rene Paterponya at Divine Adili. Sinabi ito ng senador sa pagdinig ngayong umaga ng Senate Committee on Basic Education dahil maraming student athletes mula sa probinsya ang nangangarap na makapaglaro sa malalaking academic institutions kaya nakikipagsapalaran sa Maynila. Isinusulong ni Senator Go ang mga panukala at programa para sa mas maprotektahan ang kapakanan ng mga kabataang manlalaro.
Kamakailan ay inihain ni Senator Go ang Senate Bill No. 2261 o ang Proposed Comprehensive Student Athlete Safety and Welfare Policy. Narito si Senator Bongo. Yung mga nasa probinsya, talagang nangangarap pong makapaglaro dito sa Maynila. Nandito yung golden opportunity sa mga nangangarap nating kababayan. Huwag lang sanang maputol at maagapan po itong mga ganitong pangyayari. Ang ayaw lang po natin dito sa hindi na po maulit itong mga pangyayaring ito. Nakakalungkot po. Nagluluksa po. Hindi lang yung mga basketball fans, kundi yung sambayan ng Pilipino at yung mga kabataang Pilipino. Ito si RH28 Raymond Tadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Samantala, maglalabas na po ang DOLE. Maglalabas na ng desisyon sa clarificatory hearing kaugnay ng status naman ni dating Ateneo coach Tab Baldwin sa katapusan ng buwan. RH27, Noche Gas, Noche. Maria, tuniyak ng Department of Labor and Employment o DOLE na ilalabas na nila ang resulta ng kanilang clarificatory hearing bago magtapos ngayong buwan. Ito ang sinabi ni Labor Secretary Attorney Francis Tolentino sa ikalawang clarificatory hearing sa status ng dating Ateneo coach Tab Baldwin. Ayon kay Tolentino, nakasentro ang pagdinig kung kinakailangan bang kumuha si Baldwin ng alien employment permit at kung mayroong employer-related sa pagitan ng Ateneo de Manila University. Ginit ng Ateneo na si Baldwin ay nakatali sa ilalim ng isang kasunduan bilang consultant at wala umanong umiiral na relasyon sa Ateneo dahil wala umanong kontrol sa mga tungkulin nito bilang coach. Hiningi naman ni Secretary Tolentino ang pagdilinaw sa pagkakaiba ng isang kasunduan bilang consultant at isang kontrata sa pagtatrabaho pati ang pinagmumulang umanong kabayaran ni Baldwin. Sinabi ng abogado ng Ateneo na hindi nila alam ang mga detalye ng kabayaran, ngunit binanggit na ang MVP Group of Companies ang nag-sponsor sa kupunan ng Ateneo Men's Basketball. Sabi ni Attorney Jose Feliciano, isang witness, na tinulungan niya si Baldwin sa pagkuha ng immigrant visa sa kahilingan ng Ateneo. Ganun pa man, iginit ni Tolentino sa ilalim ng Omnibus Rules na nagpapatupad ng Article 40 ang mga residenteng dayuhan na may hawak na Alien Certificate of Registration ay kinakailangan pa rin kumuha ng Alien Employment Permit. Hiniling rin ni Tolentino sa Ateneo na magsumiti ng isang memorandum na naglasma ng lahat ng kinakailangang dokumento sa loob ng 7 araw bago sila maglabas na naaangkop at konklusyon sa naturang kaso. Arito sa Kendo, Chikakas, BCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, no, Chikaka. Samantala, Malacanang kinontra ang mga pahayag na hypothetical, conditional ang pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. RH14, Let Narciso, ibalita mo yan, Miss Let. Iginiit ng Malacanang na hindi hypothetical ang ginawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez. Katwira ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi imbento dahil sinabi mismo ng Vice Presidente na kumausap siya ng tao para patayin ang Pangulo. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang bilang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ay sabi, no joke, no joke. Tungkol naman sa sinasabing conditional ang pagbabanta,
Sabi ni Castro, alam ng mga abogado na ang grave threats ay pwedeng conditional o walang kasamang kondisyon. Dagdag ng palace official, sa pag-justify pa lang ng defense panel na ang nag-udyo kay VP Sara ay ang pangyayari kay Attorney Zuleika Lopez ay may pag-amin na sa ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Ito si Letter C para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, yung daw konsehal ng Sultan Kudarat, pakakasuhan na ni Bicol Saro Congressman Terry Ridon. Milky Rigunan. Milky. Sa pamagitan ng kanyang social media, ibinahagi ni Representative Terry Ridon ang pagbabanta sa kanya na ipinadala sa pamagitan ng private message. Ayon kay Ridon, ang pagbabanta ipinadala sa private message ng isang Robert Tonton Celestial, konsehal ng Sultan Kudarat. Sa private message ni Celestial kay Ridon, nakalagay ang pag nasapak ko ang mukha mo, ewan ko na lang. Sa statement ni Ridon, kukunin niya ang tulong ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center pati na ng Department of Interior and Local Government para imbestigahan ang umano'y hacking. Pinalalabas kasing na-hack umano ang ex-account ni Celestial nang ibinulgar na ni Ridon ang pagbabanta. Igigit ni Ridon sa DILG na ipailalim si Celestial sa preventive suspension habang ongoing ang investigasyon. Katwiran pa ni Ridon bilang konsehal, misconduct ang ginawa ni Celestial na pagbabanta sa isang public official na katulad niya. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Milky Rigunan. Samantala, Caloocan LGU abala sa paghahanda ng mga relief goods at kagamitan sa pang-rescue dahil sa posibleng pananalasa ng bagyong Inday. RH23 Edwin Duque, ibarita mo yan Edwin. Tama. Miss Karen, dito pa sa harap ng Caloocan City Hall, si Mayor Arong malapitan upang personal na inspeksyonin ang mga gamitan para sa pagtugon sa anumang sakuna na maaaring idulot ng bagyong Inday sa ngayong araw dito sa Luzon. Kabilang dito ang rescue boat, rescue valves, life vest at iba't ibang kagamitan na pwedeng gamitin kung may mga sakuna. Katuwang dito ang City Disaster Risk Reduction and Management Department at tinayak ng alkalde na kompletong kagamitan at kabilang doon sa kanilang inihanda ay mga relief good na posibleng ilalagay na ngayon pa lang sa mga lugar na posibleng apektado ng baha na kasalukuyan ng nagaganap dito sa bahagi ng North at South Caloocan kung saan ay naghakot na para maaga kaysa bago dumating ang bagyong si Inday. Aristuardo Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edwin. Samantala, Laguna Philippine National Police nagsasagawa po ng masusing investigasyon ngayon sa ulat na may mga minority edad na nagbebenta raw partner ng panandaliang aliw sa social media. RH number 20 si Eric Dastas, RH30. Eric? Kuya Henry, nagpabuo na nga ng task force o special task group na mag-iimbestiga sa online sex for sale sa lalawigan ng Laguna. Itong si Governor Sal Aragones. Ito yung matapos iulat ng Laguna Youth Patroller na ginagamit ng isang sindikato ang Facebook para ialok ang serbisyo ng panandaliang aliw ng mga babae na partikular dito ay mga minor de edad. Agad inuutos ni Governor Sol Aragones sa PNP na imbestigahan at panagutin ang mga nasa likod ng krimen. Ang mga larawan ng mga babae ay ipinupusaan niya sa FB page para pagpilian ng mga kliyente o paratyano kapalit ang naturang panandaliang aliw. Lumalabas na binabayaran naman ang mga babae ng 2,000 piso kapalit ng panandaliang serbisyo. At maabot naman ng 10,000 piso kung ikaw ay makakasama ng buong magdamag. Lumalabas sa paunang investigasyon ng task force na 15 anyos ang pinakabababang biktima. Pagkapay ng PNP ang cybercrime, yun sa kanilang sinasagawa investigasyon. Sa kabila nito, nalawagan din ang lato ng gobernadora sa lahat na magiging mapagbantay at iresultagad ang kainahilalang online transaction na maaaring sangkot sa human trafficking, sexual exploitation, anumang illegal na aktibidad. Ito si Eric para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito
Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! Ayun! Oy, thank you Kuya Eric Tastas at malapit na mag-birthday yan. Uy, advance happy birthday! Happy birthday, Kuya Eric. Invited ba sa birthday party mo si Will Mati? Will Mati? Ay, nako, sinasabi niya, hindi niya itutuloy ang celebration. Pag wala si Will Mati sa kanyang birthday. Okay. Oo, sige. Buti naman, malinaw ang usapan. Nandiyan na ba yung ating winner? May winner pa tayo. Si Jeneline Sabite o Sabite. Ano ba ito? Sabite? Baka Sabite. Jeneline. Mati City, Davao Oriental. Hello, Jeneline. Hello po. Ayun. Oy, hindi ba umuulan ngayon dyan sa lugar niyo? Ulan, sir. Malakas? Medyo. Sige, mag-iingat kayo rin yan. At magdala ka lagi ng payo, hindi mabasa. Pero bibigyan ka namin ng pangluto ng mga 5 tulyasing arroz caldo. Wow. Sarap yan Para uminit ang inyong sikmura habang umuulan. Ito na ang tanong ni Ate Karen. Ito na for 500 pesos GCash. Ma'am Jenny Lynn, ano po ang istasyon ng radyong kauna-unahan sa Pilipinas at numero 1 sa mga taga Davao Oriental, lalo na sa mga taga Mati City, Ma'am Jenny Lynn? DZRH po, ma'am. Correct. Kailan pa umulan dyan? Kagabi, kanina? Ilang? Kaninang mga alas 3 po, sir. Tapos tuloy-tuloy, hindi tumitigil? Ngayon, tumigil na. Tumigil. Kasi Buti naman. nalaman ng ulan na sasali siya sa kwan eh. Iraradyo kita, sabi. Sa kring-kring panalo. Isusumbong kita on air. Sa Pag-asa. Pag hindi ka kwan sasabihin ko sa Pag-asa, patigilin kayo. Tumigil yun. Kaya tumigil na kayong dalawa. Kumukorni na kayo. Oo nga. Congratulations, Ma'am Jenny Lynn. Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Jenny Lynn. Ingat kayo riyan. Hay, nako talaga naman. Tagbagyo kasi. Pero tsaka kailangan din naman natin ang tag-ulan, 'di ba? Hindi mo wag naman tagbagyo. Alam mo, yung ulan. Sa mga papasok na bagyo, pwede ba? Pagpapasok kayo, ulan lang na kailangan namin. Yung tubig ulan. Mabuti na ang malinaw. Para kayo hindi makaperwisyo, ha? Ay, wow. Sana naintindihan tayo ng bagyo, no? Ay, nako, alas 6:30 na po. Sumayin nyo na ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Palagi po nating lambing sa inyo, ha? Unayos nating umasenso sa buhay, magdasal at manalig sa may kapal, at huwag gagawa ng masama sa kapwa. Dahil ang paggawa ng masama sa kapwa ay hindi maganda. Bagkos, gagawa tayo ng mabuti. Dahil ang paggawa naman ng mabuti ay hindi nagbubunga ng masama. At dagdagan natin, tulong sa mga nangangailangan dahil help is wealth. At syempre susunod na po ang DZRH Usapang Legal dahil ngayon ay araw ng Huwebes. Si Atty. Rina Seco po ang inyong makakasama. Susunod na po siya. I'm Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Bye! Balansyado! Ang oras na Amoy nakaka-joyful.